kasong ito ay naganap noong May 2, 2011 sa isang ospital na matatagpuan sa Kylie City, lalawigan ng Guizhou, China. Sa loob ng maternity ward, ang lahat ay tila normal sa simula, gaya ng karaniwang araw. Marahang umaandar ang mga gulong ng medical cart at ang tunog nito ay umaalingaw-ngaw sa pasilyo ng ospital. Abala ang mga kamag-anak sa pagdalaw at paglabas-masok sa mga silid ng pasyente. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag ng sumiklab ang marahas na kaguluhan mula sa isa sa mga silid. Isang nakapanlulumong sigaw para sa tulong ang umalingaw-ngaw. Isang babae na kakapanganak lamang matapos ang isang delikadong panganganak at 3 araw pa lamang naging ina, ang brutal na inatake mismo sa kanyang higaan sa ospital. Paulit-ulit na tinaga ng kutsilyo ang kanyang leeg nang may hindi maipaliwanag na kalupitan hanggang sa tuluyang mahiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan. At ang lalong nagpasindak sa insidenteng ito ay ang pagkakakilanlan ng taong may hawak ng kutsilyo. Hindi isang estrangherong pumasok ng palihim, hindi isang pasyenteng nawalan ng kontrol sa sarili, kundi ang sarili niyang mister mismo. Isa itong madugong trahedya ng pamilya, isang kasong ang katotohanan at tunay na motibo ng salarin ay tuluyan ng nabaon at nasiliyuhan magpakailanman ng isang bala. Si Yang Tuxiang, 42 years old, ay nanganak ng isang sanggol na lalaki noong April 29, 2011. Sa kanyang edad, mas mataas ang panganib ng pagbubuntis at panganganak kumpara sa mas batang mga ina at labis na nanghina ang katawan matapos ang panganganak. Dahil mahina pa ang kanyang kalagayan at kailangan ng masusing pagpapantay, pinayuhan siya ng mga doktor na manatili muna sa ospital para sa patuloy na paggaling sa halip na agad magpa-discharge. 3 araw ang lumipas. Noong May 2, 2011, nagpapahinga pa rin si Tuxiang sa kanyang higaan sa tahimik na silid para sa mga bagong panganak. Nang hapong iyon, dumalaw ang isang matandang mag-asawa ng kamag-anak upang batiin siya at nagdala ng mainit na sabaw ng manok. Habang umiinom ng sabaw at nakikipagkwentuhan si Tuxiang sa kanila, bandang 4:00 ng hapon ay pumasok sa silid ang kanyang asawa na si Long Julie. Agad tumayo ang matandang mag-asawa upang batiin ito. Ngunit sa isang iglap, walang babala o anumang sinyales, bigla nitong inilabas ang isang kutsilyong pangkusina na itinago nito sa kanyang katawan. Diretso itong sumugod sa kanyang asawa at paulit-ulit na tinaga ang leeg nito. Napakabilis ng lahat ng pangyayari. Napakabilis para makapag-react ang sino man sa silid. Si Tuxiang, na 3 araw pa lamang mula ng manganak at labis pang nanghihina, ay hindi man lamang nakadepensa o nakahingi ng tulong. Saglit na natigilan ang matandang mag-asawa sa kanilang nasaksihan. Pagkatapos, sumugod ang matandang lalaki upang pigilan si Julie at agawin ng kutsilyo. Ngunit sa edad na 70, hindi niya kinaya ang lakas ng isang taong nasa matinding galit at pagkabaliw. Hindi lamang siya nabigong mailigtas si Tuxiang, itinulak pa siya sa sahig at nasugatan ang kanyang braso ng kutsilyo. Nasugatan din ang matandang babae sa kaguluhan. Sa isang iglap, ang dating tahimik na silid ay naging madugong tagpo ng krimen. Nagsisigawan sa takot ang ibang pasyente at bisita habang nagtutulakan palabas. Umalingaw-ngaw ang kaguluhan sa buong pasilyo ng ospital, kaya't agad na nagtakbuhan ang mga medical staff patungo sa silid. Inilikas agad ang ibang pasyente sa ligtas na lugar. Dumating din ang mga security ng ospital, ngunit ulang makalapit dahil si Julie ay tila nawalan na ng kontrol at ulang habas na winawasiwas ang kutsilyo sa sino mang lalapit. Tumawag ng mga pulis ang isang empleyado ng ospital at agad silang dumating. Isang nakapanghihilabot na tanawin ang bumungad sa kanila. Ang silid ay tila isang madugong larangan. May dugo sa dingding at sahig. Nakahandusay si Tuxiang sa higaan. Wala ng buhay. Pagkakita sa mga pulis, lalo pang naging agresibo si Julie at iwinawasiwas ang kutsilyong nababalutan ng dugo.
Sinubukan siyang kausapin at pakalmahin ng mga pulis, ngunit hindi siya nakikinig. Itinulak ng mga pulis ang ilang medical cart patungo sa kanya upang mapilit siyang umatras sa sulok. Ngunit mabilis siyang umiwas at nagkaroon ng tensyonadong kumprontasyon. Bigla siyang lumipat sa bintana at binuksan ito ng maluwang. Patuloy siyang sumisigaw ng mga salitang hindi maintindihan habang nakatayo sa gilid ng bintana sa mapanganib na taas. Sa ibaba, naglatag ang mga pulis ng inflatable cushion bilang paghahanda sakaling tumalon siya. Mahigit 1 oras tumagal ang tensyonadong sitwasyon. Patuloy ang pagkikipag-usap ng mga pulis ngunit tumanggi siyang sumuko. Sa wakas, 6:05 ng gabi. Matapos ang maraming bigong negosasyon, napilitan ng isang pulis na magpaputok. Namatay si Julie sa lugar. Natapos ng putok na iyon ang bangungot na tumagal ng mahigit 2 oras at napigilan ang posibilidad ng mas marami pang biktima. Ngunit kasabay nito, tuluyan na ring nawala ang pagkakataong malaman ang tunay na dahilan ng kanyang brutal na ginawa sa asawang kakapanganak pa lamang ng kanilang anak. Si Julie ay ipinanganak noong 1963 sa isang mahirap na pamilyang magsasaka sa isang liblib na kabundukan sa lalawigan ng Guizhou. Siya ang panganay sa 4 na magkakapatid. Dahil sa kahirapan at kawalan ng edukasyon, maaga siyang nagtrabaho upang mabuhay. Ayon sa karamihan ng mga kapitbahay, siya ay tahimik, masipag at bihirang makipag-usap. Isang taong nakayuko lamang at tutok sa trabaho. Ngunit marami rin ang umaming pakiramdam nila ay may kakaiba sa kanya. Parang may madilim na bahagi ng kanyang pagkatao na hindi nila maipaliwanag ng malinaw. Bago makilala si Tu Xiang, 2 beses nang nag-asawa si Julie. Ang kanyang unang asawa ay namatay sa sakit, hindi nagtagal matapos ang kanilang kasal. Ilang taon nang lumipas sa tulong ng isang matchmaker, nag-asawa siyang muli sa 2 pagkakataon. Ngunit naulit ang trahedya. Namatay din ang kanyang 2 asawa matapos lamang ang maikling panahon nilang pagsasama. At sa pagkakataong ito, sinasabing pagpapakamatay ang dahilan. 2 sunod-sunod na pagkamatay ng kanyang mga asawa, kapwa hindi nagtagal matapos ang kasal, ang nagdulot ng masasamang usap-usapan sa buong baryo. May ilan na nagbulong-bulungan na si Julie ay isang mamamatay ng asawa na tila isinumpa at nagdadala ng kamatayan sa sinumang babaeng pakakasalan niya. Samantala, may iba namang naniniwalang sa likod ng kanyang tahimik at maamong anyo, isa siyang marahas na lalaki na inaabuso ang kanyang mga asawa kapag walang nakakakita. Sa paglipas ng panahon, lalo pang kumalat at lumala ang masamang reputasyon ni Julie sa baryo. Wala nang magulang ang naglakas loob na ipakasal ang kanilang anak sa kanya dahil natatakot silang matulad ang kanilang anak sa kapalaran ng 2 niyang dating asawa. Naging biyudo si Julie na walang gustong lumapit at hindi na makahanap ng babaeng handang makisama sa kanya kahit lampas na sa edad na 40. Sa maliit na baryo, kapag kumalat ang masamang reputasyon, hindi na ito nawawala. Sa halip, lalo lamang itong tumitibay sa paglipas ng mga taon. Habang unti-unti nang tinatanggap ni Julie na mag-isa na lamang siyang mabubuhay habang buhay, biglang dumating sa kanyang buhay si Tu Xiang. 6 na taon na mas bata si Tu Xiang kaysa kay Julie. Isa siyang babaeng prangka, matapang magsalita at matibay ang loob. Noong kabataan niya, kilala siya sa mga kalapit baryo dahil sa kanyang kagandahan. Hindi na rin dalaga si Tu Xiang noon. Isang beses na siyang nag-asawa at nakipagdiborsyo. Noong 2009, pinagtagpo ng tadhana ang 2 taong parehong naghahanap ng kapareha sa tulong ng isang lokal na matchmaker. Pinuri ng matchmaker si Julie ng lapis at tuluyang binaliwala ang kanyang masamang nakaraan. Ayon sa matchmaker, si Julie ay isang tapat at masipag na lalaki na may matatag na kabuhayan. Isang perpektong asawa para sa sinumang babae. Dahil sa mga salitang iyon, nahikayat si Tu Xiang at pumayag na makipagkita.
Hindi gwapo si Julie, ngunit dahil sa kanyang tahimik na kilos at maamong asal, naramdaman ni Tusyang na siya ay isang tapat at mapagkakatiwalaang lalaki. Hindi nagtagal matapos ang kanilang mga unang pagkikita, nagkaroon sila ng damdamin para sa isa't isa at opisyal na naging magkasintahan. Nang malaman ng mga magulang ni Tusyang na nakikipagrelasyon siya kay Julie, ang lalaking kilala sa baryo na 2 beses nang nag-asawa at parehong namatay ang kanyang mga asawa sa kahina-hinalang paraan, agad silang tumutol ng matindi. Ayaw nilang payagan ang kanilang anak na pumasok sa ganoong malas na tahanan. Mahigpit pa siyang binalaan ng kanyang ama na palang araw, papatayin din siya ng lalaking iyon, direkta man o hindi sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa kapahamakan. Ngunit noon, bulag si Tusyang sa pag-ibig. Pinaliwala niya ang lahat ng papala ng kanyang mga magulang at itinuring lamang itong mga makaluma, pamahiin at walang basihang paniniwala. Sa isip niya, mabait si Julie. Nagkataon lamang na minalas ang 2 nitong naunang asawa. Determinado siyang pakasalan si Julie at patunayan sa kanyang mga magulang at sa buong mundo na tama ang kanyang desisyon. Hindi niya alam na sa pasyang iyon, isang paa na pala ang naiapak niya sa pintuan ng kamatayan. Kahit walang basbas ng kanyang mga magulang, iginiit pa rin ni Tusyang ang pagpapakasal kay Julie. Ngunit ang buhay may asawa na kanyang naranasan pagkatapos ng kasal ay malayo sa kanyang pinangarap. Pagpasok pa lamang niya sa bahay ng kanyang mister, nagulat siya ng matuklasan na malinaw siyang nalinlang ng matchmaker. Maliit, luma at halos walang laman ang bahay ni Julie. Malayong malayo sa imahe ng isang masipag at may kayang lalaki na may matatag na kabuhayan. Sa katotohanan, wala man lang maayos na trabaho si Julie. Wala rin siyang lupang masasaka. Araw-araw, namamasukan siya sa mga bukid ng mga kapitbahay kapalit ng maliit na sahod na hindi sapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mag-asawa. Napagtanto ni Tusyang na naloko siya at dahil sa kanyang prangkang ugali, madalas niyang pagalitan ng kanyang mister at nagbabantang uuwi na lang sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa simula, kinaya ni Julie ang lahat. Pinilit niyang panatilihin ang kanilang pagsasama. Siya na ang gumagawa ng lahat sa bahay, mula sa pagluluto hanggang sa paglilinis, habang tumatanggap ng iba't ibang racket sa labas para kumita. Lahat ng kinikita niya ay inuuwi at ibinibigay sa kanyang asawa, ni hindi siya nagtatabi ng kahit isang sintimo. Ngunit habang tumitindi ang mga puna at reklamo ng kanyang asawa, hindi na kinaya ni Julie ang pananahimik. Nagsimula na rin siyang sumagot at makipagtalo, lalo na kapag nakainom. Ang lalaking dati kilala bilang maamo at tahimik ay tila nagbago. Naging marahas, agresibo at handang manakit ng kanyang asawa. Sa harap ng nakakatakot na pagbabagong ito, nagbago rin ang pagkikitungo ni Tusyang. Natuto siyang matakot sa kanyang asawa at umiwas dito. Alam kung kailan magsasalita at kailan mananahimik upang makaiwas sa pananakit. Hindi lamang si Tusyang ang nakaramdam ng takot. Maging ang mga kapitbahay ay hindi komportable kapag nakikita ang ugali at asal ni Julie kapag lasing. Talagang binago siya ng alak. Nawala ang dating mahiyain at tahimik na lalaki. Hindi lang sa pagiging marahas natapos iyon. Malaki rin ang pinsalang idinulot ng alak sa kanyang kalusukan. Dahil sa matagal na pag-inom, unti-unting lumala ang kanyang pisikal at mental na kalakayan. Sa mga hindi inaasahang sandali, bigla siyang nagkakaroon ng mga delusyon at guni-guni at kumikilos na parang nawalan na ng katinuan. Ayon sa salaysay ng isang taga-paryo, may isang pagkakataon na si Julie at ang ilang mga residente ay sumakay ng tren patungo sa ibang lugar para magtrabaho. Maayos naman ang lahat nang bigla na lamang hawakan ni Julie ang kanyang ulo at hysterikal na sumigaw. Sinisigaw na may papatay sa kanya. Sa sumunod na sandali,
Sa matinding gulat ng mga kasama niya, tumalon si Julie mula sa tren habang ito ay mabilis na tumatakbo. Para sa mga taga-Paryo, ang ganoong kakaibang asal ni Julie ay lalong nagpatibay ng kanilang pag-aalala at nagdulot upang lalo silang lumayo sa kanya. Ngunit para kay Tusyang, mas nakakatakot ang kahulugan ng insidenteng iyon. Malinaw itong patunay na ang lalaking kasama niya sa bahay ay hindi lamang mahirap at lasinggero, kundi may malubhang problema sa pag-iisip. Para siyang isang bombang naghanda ng sumabog anumang oras sa loob mismo ng kanilang tahanan. Sa ikalawang taon ng kanilang pagsasama, habang nararamdaman ni Tusyang na hindi na siya ligtas at panatag sa tabi ng kanyang asawa, nadiskubre niyang siya ay nagdadalang tao. Nalagay siya sa matinding pag-aalinlangan. Sa isang banda, gusto niyang makalayo sa mapanganib na lalaking ito. Sa kabilang banda, dinadala niya ang anak nito. May isang positibong bagay naman. Nang malaman ni Julie na buntis ang kanyang asawa, labis ang kanyang tuwa. Para bang may nabuhay na bagong pag-asa sa kanya. Nagpasya siyang itigil ang pag-inom at tuluyang baguhin ang kanyang pag-uugali. Naging mas maamo siya, inaalagaan ang kanyang asawa at tinupad ang halos lahat ng nais nito sa buong pagbubuntis. Sa wakas, noong April 29, 2011, nanganak si Tusyang ng isang malusog na sanggol na lalaki sa pamamagitan ng cesarean section. Sinalubong ni Julie ang kapanganakan ng kanyang anak nang may labis na kaligayahan. Hindi niya mapigilan ang pagngiti at pasasalamat sa lahat ng bumisita sa ospital. Ngunit sa likod ng kaligayahan, may mabigat at problemang pinansyal na tahimik na bumapalot sa mag-asawa. Hindi maliit ang gastos sa operasyon at pananatili sa ospital. Dahil wala naman silang ipon, kinailangan ni Julie na manghiram ng pera kung kani-kanino. Matapos ang ilang araw ng paghingi ng tulong, nakalikom siya ng 8,000 yuan. Humigit kumulang 67,000 pesos sa kasalukuyan, na sapat na sana upang mabayaran ang lahat ng bayarin at maiuwi ang mag-ina. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ilang oras bago ang trahedya, pumasok si Julie sa silid ng kanyang asawa na tila naguguluhan at sinabi na kalahati na lamang ng pera ang natitira. Nang tanungin ni Tusyang kung saan napunta ang natitirang halaga, hindi siya makapagbigay ng malinaw na sagot. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa perang iyon. Kung naloko ba siya, nanakawan, o siya mismo ang gumastos. Dahil dito, hindi napigilan ni Tusyang ang sariling galit. Sa harap ng ibang tao, pinagalitan niya ang kanyang asawa at tinawag itong walang silbi. Naniniwala siyang winaldas nito ang perang hiniram para lamang sa sarili. Sa tindi ng galit, sinabi niyang hihingi siya ng tulong sa kanyang mga magulang at nais niyang makipagdiborsyo. Ang bawat salita ngayon ay tila kutsilyong tumatarak sa marupok ng pag-iisip ni Julie. Tahimik siyang tumalikod at umalis sa ospital. Ngunit imbis na umuwi, lumabas siya at nagtungo sa palengke. Bumili siya ng isang malaking kutsilyong pangkusina. Itinago ito sa kanyang katawan at bumalik sa silid ng kanyang asawa. Samantala, si Tusyang ay nakikipagkwentuhan pa ng masaya sa matandang mag-asawang dumalaw. Walang kamalay-malay, napapalapit na ang kamatayan. Totoo na nagalit siya at nabanggit ang diborsyo. Ngunit dapat unawain ang konteksto. Kakapanganak pa lamang niya 3 araw ang nakalipas. Mahina pa ang kanyang katawan at hindi pa matatag ang kanyang emosyon. Ayon sa mga saksi, nang bumalik si Julie sa silid, normal siyang pinati ni Tusyang at tila humupa na ang galit nito. Ngunit walang sinuman ang nakahula sa susunod na mangyayari. Biglang inilabas ni Julie ang kutsilyo at inatake ang kanyang asawa. Sa forensic examination, napatunayang 76 na beses siyang nasaksak, isang bilang na nagpapakita ng matinding galit at kalupitan na halos hindi maisip. Gaya ng nabanggit, nagtapos ang mahigit 1 oras na tensyonadong komprontasyon
sa pagkamatay ni Julie matapos siyang barilin ng pulis. Ang misis ay brutal na pinatay sa kanyang higaan. Ang mister naman ay namatay sa putok ng baril. At dito nagsara ang kaso na may mga tanong na hindi na kailanman masasagot. Ano ba talaga ang nangyari? At bakit nagawa ni Julie ang ganoong kalupitan sa babaeng kakapanganak lamang ng kanilang anak? Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Matapos mamatay ang mag-asawa, isang hindi inaasahang desisyon ang ginawa ng dalawang pamilya. Napagkasunduan nilang ilibing sina Tusyang at Julie sa iisang lipingan. Isang desisyong puno ng kontradiksyon sapagkat patuloy ang sisihan ng magkabilang panig. Ayon sa pamilya ni Julie, ang pagiging prangka at matalas magsalita ni Tusyang ang nagtulak sa trahedya. Samantala, iginiit ng pamilya ni Tusyang na walang anumang masasakit na salita ang makapagbibigay katuwiran sa ganoong karumaldumal na pagpatay. Para sa kanila, may malubhang problema sa pag-iisip si Julie at may pusong walang awa. Dahil patay na ang dalawang pangunahing sangkot, hindi na kailanman malalaman ang tunay na motibo ni Julie. Ang salaysay na ito ay binuo patay sa mga ulat sa balita at panayam sa dalawang pamilya at ilang tagaparyo. Opisyal na isinara ng pulisya ang kaso na may konklusyong ang pagpatay ay dulot ng hindi makontrol na emosyon kaugnay ng problema sa pag-iisip ng salarin, matagal na alitan sa pamilya at matinding problemang pinansyal na matagal nang bumibigat sa kanilang pagsasama. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!